Magandang umaga muli mga kapatid. So ating pong mensahe sa mga po ito, the parable of the unforgiving servant. Itong mga parable, ito po yung mga kasaysayan na nangyayari sa ordinaryong umuhay ng mga tao. So, ginagamit ng Panginoon yung mga nangyayari sa araw-araw para magturo ng mga salitang o katotohanan ng spiritual. Yung mga saksi ni Jehovah, pag pinag-uusapan po yung Luke chapter 16, yung mayaman at si Lazarus, sila yung namatay, ang kailang argument ay parable niya kanya. Diba? Bago bumabalik sa kanila yun. Pag parable, ito yung tunay na nangyayari. So yung sabihin, yung nangyayari kay Abraham, at doon sa Lazarus at yung mayaman, ito itong nangyayari yun. Hindi lamang katang-isip na tulad na kailang sinasabi. So yun ang parable. Bali pa nga, ang salitang parabola, yung side by side. Yan. Tinuturo mo isang natural na nangyayari para maituro mo yung spiritual na katotohanan. So, ito po ang kasaysayan niya. Pagkatapos lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ay kapatid laban sa akin at sa aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumput-pito. 70 times 7, ganyan. Kaya nagkaharian ng langit ay mayahambing sa isang hari na nagnais na makipagayos sa kanyang mga nipin tungkol sa kanilang mga utang. Nagpasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya isang nagkautang sa kanya 10,000 talento, 10,000 talents. Palibas ay wala siyang naibayad. Ipinagutos ng Panginoon niya na siya'y pagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak, at lahat ng kanyang mga ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito na nikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako, babayaran ko lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa alipin yun, siya'y pinalaya, pinatawad sa kanyang utang. Nawala isa. Ayan. Ngunit ang alipin din yun sa kanyang paglabas ay natagpuan ng isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya 100 denaryo. Pasilin natin yun. 10,000 talents yung utang niya. Pinatawad siya ng kanyang Panginoon. Ito yung 100 denarios lang. Ay 100 lang. Sinanggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya taniklood ng kanyang kapwa alipin na nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita kanya. Ngunit ayaw niya. So umalis at pinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran itong utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na bahala. Umalis sila sinumbong sa kanilang Panginoon ng lahat ng nangyari. Kaya ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawag ko sa iyo lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paano nahabag ko sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya ng lahat ng kanyang utang. Ganyan din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo na aking Ama na nasa langit kung hindi niyo taos pusong patatawarin ang inyong mga kapatid. So ito isang parable. Ibig sabihin, isa 10,000 talents, yung isa 100 dinars lang. So sa context po, para maliwanag sa atin. Bakit 7 beses sinabi ni Pedro? Bakit pinili niya yung 7? Dahil yung mga rabbi, yung mga Hudyong tagapagturo, naniniwala sila na ang tao, pwede siya magpatawad 3 beses lang. At pag humigit no. So yung practice nila, tinuturo sa mga Hudyo sa panahon na yun, 3 beses mo lang patatawad kapatid mo kanya. Sa ikapat, mo siya patawarin. So sa kaisipan ni Pedro, kung gagawin ko 7 beses kanya, ay mas okay na yun. Yun lang yun nasa isip niya. Parang okay na ito kanya, tatagdan mo ng 4 yung 3. So 7. So 7 times, sabi ni Pedro. So nabigla siya sa sagot ng Panginoon. I-analyze mo natin. Ang turo ng ating Panginoon, kailangan patawarin yung kapatid 70 times 7.
Literally, 490 times. Pero hindi nang ibig sabihin ng Panginoon. Pagka nagbibigay ng isang tiyak na bilang sa banal salita, kuminsan tumutungkol sa ditiyak. Yung 490 times, 70 ang ibig sabihin, 7 times 10. So, magiging 490. 7 times 10 pala. Mali po yung nakalagay doon. So, magiging 490 times. Ang 7 ay bilang ng completeness, ganun din number 10. So, po ito prinsipyo ng completeness. So, tinuturo ng Panginoon, unlimited forgiveness, basta mayroon nagsisisi ng tapat. Kanya. So, si Pedro, maaaring nabigla siya sa sagot ng Panginoon. Okay na yung 7, kanya, naredagan pa. Ang tinuturo ng Panginoon ay unlimited forgiveness. Kaya hindi naman ang ginagawa niya. Yun sa 1 John, chapter 1. Kapag tayo lumapit sa Diyos at taos puso tayong humingi ng tawad, pinatatawad tayo ng Panginoon. Dahil natin. Sa 1 John, chapter 1. Dito po sa verse 7. Ngunit kung tayo na malakad sa liwanag, na tulad niya nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So sa paningin ng Diyos, basta ang isang tao ay humingi ng tawad sa Kanya na may katapatan, patatawarin siya ng Diyos. Sa lahat kanya ng kasalanan. So yan ang katuruan ng Panginoon. Kaya bago po tayo pumunta sa tinuturo para mo, tingnan muna natin kung ano hindi tinuturo. Kasi baka makumpis tayo. Hindi tinuturo ng parable na ito na pwede nating bawiin ang pinatawad na natin. Pag pinatawad, hindi mo siya pwedeng bawiin. Pagka sinabi pinatawad na kita sa kasalanan ginawa mo, hindi mo pwedeng bawiin yun later on. Doon sa tao pinagsabihan mo. O pwede mo siya pinatatawad na kita pero meron kapit kapaitan at resentment sa pinatawad mo. Hindi tinuturo yan ng ating Panginoon. Dahil pag ginawa mo yan, hindi ka nagsasabi ng totoo. Dito sa Mateo chapter 5 verse 36 sinasabi, let your yes be yes and your no be no. Ganyan. Pag sinabi natin pinatawad na kita, yes yun, di ba? Dapat totoo yun. Basahin po natin ng kompletong talata. Dahil yung higit pa noon, sabi ng Panginoon, ay galing sa masama. Matthew 5:37. So, either na ayaw mong patawarin, o patawarin mo. Ganun yun. Kung ayaw mong patawarin, that's your prerogative. Pwede ka makikita na sa aral na ito, hindi ka rin patatawarin ng Diyos pag hindi ka patawad. So, 47. So, kulit ang inyong pananalita, maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anong higit pa dito, buhat sa masama, ganyan. So, yes, or no. Sabihin. So, pinatawad mo na siya, tapos, ay, hindi, nagbabago isip ko, hindi yung pwede gawin nyo. Nagkasala ka sa Diyos pag ginawa po natin yun. Ayaw mo siya patawarin, huwag patawarin. Pero sinabi, natatawad na ito, tapos, nag-change mind mo pala, hindi pwede yun. Meron na tayong accountability sa Diyos pag ginawa po natin yun. Kaya pinatawad mo, pero masama pa rin po sa tao yun. Hindi po yan tama siya na po ng Diyos. O kaya, pag tayo po yung nagkaroon ng maraming utang, hindi kasalanan yun. Alam nyo, kung pagkakaroon maraming utang na hindi mo kayang bayaran, kasalanan nyo. Pag inautang ka, situate na kaya mong bayaran. O kaya, huwag ka na mag-utang kung hindi kinakailangan. Yun po ay tinuturo ng banal na salita. Kasi ang tinuturo ng banal na salita, ang mga Kristiyano, we need to be content kung ano meron tayo. Kung ano meron tayo, kaya nating magkaroon sa pagkakataon ng buhay natin, magpasalamat ka kanya. Yun tinuturo sa atin ng banal na salita. Yun sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Tinuturo po sa atin maganda yun. Kanya. Ang kasalukuyang sanglibutan, covetous, materialistic, walang limitasyon sa pagnanasa sa mga bagay na material. Yun ang realidad sa sanglibutan. Kaya yung mga nagnanakaw doon ng mga mali-maliita, nagnanakaw sila eh.
Dahil doon sa ganong klaseng kaisipan, walang contentment. So, 6:6, basahin natin. But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Pag nasisiyahan tayo sa namang meron tayo, hindi naman ibig sabihin, ayaw mo ng umasenso eh. Basta nasisiyahan ka kung ano meron ka. Kung bibigyan ka pa ng Panginoon, magpasalamat tayo. Sa Philippians chapter 4, basahin natin. 11 and 12, ito po ating mababasa. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Kung siya ay content, yun ang sabi ni Apostle Paul. So, kailangan tayo matutong magpasalamat kung ano meron tayo. Kung wala tayong pagkakataon, wala isipin nyo. Yun dito tayo, doon tayo napapahamak. Nagkakaroon tayo ng sa Tagalog. Subalit na kaya hindi ko po ginawa sa Tagalog, hindi po niya na-translate in contentment. Subalit na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Hindi siya nagsasalita ko dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan ang masaya sa noong kalagayang aking kinaroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, ay natutunan ko sa ang lihim ng kabusugan, ang maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan niya nagpapalakas sa akin. Gayon ay mabuti inyong ginagawa na kayo makiramay sa aking kapigatian. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo na ako'y lumabalik sa Macedonia, wala rin sa iglesia nakipagkaya sa akin, pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang, sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpadala kayo minsan at muli sa akin kailangan. Yun po ang kaisipan ni Apostle Paul. Huwag nating angarin yung karangyaan sa kalibutan to the degree na babayaran natin, bibili tayo na wala tayong pambayad. Yun ang magic ng credit card. Pagka hindi mo alam gamitin, mapapahamak ka kasi akala mo may pera ka, pero kasi narumutang ka. Maraming mga tao napapahamak dahil sumusobra sila dun sa kakayahan nila. Kailangan mabuhay tayo sa kakayahan. Yung makikita natin. So dito nuto ng parable, dahil napakalaki ng utang na yon, pag nagkaroon tayo maraming utang, ay nagkasala. That's your responsibility pagka gano'n. Kailangan tayo maging responsible kahit sa ating paggamit sa ating mga pera. Kung lalagay lang natin ang ating kaisipan sa mga material, sa spiritual na bagay, at di palaging sa kayamanan sa limutan ito, hindi problema yung utang. Nagkakaroon ka ng problema ng utang sa mga tang materialistic na hindi man nila kayang bayaran yung mga kinukuha nila just to satisfy yung kanilang wants. Bawal yun. So, nagkakasala tayo pagka gano'n. Sa Colossians chapter 3, dito po ang priority natin kasi kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas na kinaroroon ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa babaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatawag kasama ni Kristo Jesus. Kung gusto natin buhay na walang hanggan, yan ang gawin natin. Ang ating priority ay spiritual na bagay. Yun yung tumatagal yung sa buhay na walang hanggan eh. Lahat ng mga bagay sa lupa, matatapos lahat yan. Mawawala lang sila. Pag namatay ka, iwanan mo lang yan. Hindi mo madadala sa pupuntahan mo. Namatay si Henry C. Nadala ba niya yung SM? Nadala ba niya video? Nadala din, kaluluwa lang niya. Pero hindi nadala kayamanan na natamo niya sa lupa. Sa Matthew chapter 6 verse 19, basahin natin. Anong klaseng kayamanan ang ating dapat tipunan o tipunin? Kapag kayo ay
6:9 siguro po yan. Kahit na mali po ang ating talata. Yung pong uri ng kaitos, 19 na. Kaduduling po tayo. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang magnanakaw, nakakapasok na nakapagnanakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyo ng inyong sarili na mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso kanya. Ano bang gusto mo? Kayamanan sa lupa, doon ang puso mo. Kayamanan sa langit, doon yung puso mo. Ano bang gusto mo? Yung isip mo. So kung lalagay lang ang ating mga bagay, sarili sa ganung bagay, marami tayong magagawa sa larangan ng pananampalataya. Kaysa sa isip-isip tayo kung ano ang mga bagay na gusto natin gawin. Ano tinutulong ng parable? Meron tayong utang na napakalaki. The great debt we owe sa Diyos. Napakalaki, mga kapatid. Tingnan niyo yung calculation ng utang. Ang 1 shekel, 4 days wages. So yung talent, 3,000 shekel. So in 10,000 talents, 30 million shekels. Ano ang mabayaran nyo? Yung 1 talent, ikay magtatrabaho 7 times a week for 33 years. Yan ang sweldo mo sa panahon na yun. Ngayon, 30 million shekels. Ano mabayaran nyo? So in other words, ang tinuturo ng parable, nagkautang yung tao na hindi niya pwedeng bayaran. Imposible niyang bayaran yung utang niya. Napakalaki. Kahit na magtrabaho ka pa ng araw-araw, sa loob ng ilang libong taon, hindi mo babayaran niya. Yung utang niya. So napakalaking utang yun. Ang sinasabi sa atin ng parable, hindi mo kayang bayaran. Hindi na makikita natin. Yun ang utang ng tao yan. So ang tinutulong ng parable na ito ay tungkol sa kasalanan. Pag nagkasala tayo sa Diyos, yun hindi pwedeng bayaran ng tao yun ay yung kasalanan. Pag nagkasala tayo ng isang kasalanan, meron na tayong napakalaking utang na hindi natin kayang bayaran sa harapan ng Diyos. Sa ating sariling paraan. Kahit pagtatrabaho tayo 7 araw sa buong buhay natin, hindi natin pwedeng bayaran ng ating kasalanan. So yung 10,000 talents na yun, ay naglalarawan ng ating kasalanan. Isa lang. Sa kasalanan lang. Pag nagkasala ka ng isa, pupunta ka na sa impyerno kung hindi mo pwedeng mawawala sa iyo, di ba? So itinuturo rito ang kasalanan. Ang Diyos ang hari. At yung utang na napakalaki, yung kasalanan natin ganyan. Yun na yung utang na yun sa ating sariling paraan, hindi mo siya mababayaran. Kaya kailangan tayong pumunta sa Diyos ng ating dakilang hari ganyan. So yung pinatawad niya yung kanyang lingkod ng napakalaking kasalanan, kalaking utang na hindi niya kayang bayaran. Eh nagpapakita ng kaawaan ng Diyos doon sa lingkod na yan. Nagpapakita ng unexpected, undeserved grace. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi tayo deserving doon. Doon sa kanyang pagpapatawad. Yun ay kanyang kaawaan sa atin. Na pinatawad yung tao yun dahil naawa siya. Di ba nakiusap siya? At naawa siya. So pinatawad siya ng kanyang Panginoon. So dito po sa talatang ito, na parable, pinakikita sa atin na binibigay ng Diyos, yun ang ari dito ang kanyang kaawaan sa lahat ng tao. Kahit na pinakakarumal-dumal na kasalanan na ating ginawa. Ibig sabihin, walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Kumisan, kaya hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil sa pride. Ayaw nating tanggapin yung kasalanan dahil nakakahiya. Pero tandaan natin, walang ganun sa Diyos. Lahat naman ng kasalanan nakakahiya. Kahit yung pinakamalit na kasalanan, nakakahiya pa rin yun. Kahit yung pinakamalaki, nakakahiya pa rin yun. Dahil hindi naman talaga maganda magkasala. Tandaan po natin yun. Sa Matthew chapter 16, verse 26, wala tayong pambayad sa ating kaluluwa, ganyan.
sa ating kasalanan. Pag nagkasala tayo sa Diyos. Yun ang totohanan. Basahin natin. Sapagkat ano mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang buhay. O ano ang bibigay ng tao katumpas na kanyang buhay? Wala. Kung tayo nagkasala sa Diyos, ano pang babayad mo? Wala. Hindi mo siya pwedeng bayaran sa ating paraan. Yun makikita natin. Pero, meron sanang paraan na iwasan ng kasalanan. This is 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you except such as is common to man. Lahat ng tukso na ating nararanasan, ito'y pagkaraniwan sa lahat. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, will also make the way of escape, that you may not be able to bear it. So, pwedeng paraan na tayo tumakas. Sa mga pagkakataon, nagagawa natin yun. Pero, fortunately, hindi sa lahat ng pagkakataon. Maraming mga takilang tao sa Biblia, si Adam, si Eva, si David, meron siyang parang tumakas. Pero hindi nila ginawa. At sila ay nagkasala. In-ignore nila ang paraan ng magtakas para hindi magkasala. Ganoon nito sa Romans chapter 3, verse 2, ganun nangyari sa tao. Lahat ay nagkasala nga at tinakapos sa kalawatian ng Diyos. Dahil hindi nila pinilit tumakas upang huwag magkasala. Yan ang ating kahinaan bilang tao minsan. Hindi lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon na tatakasan natin yan. Pwede sa lahat ng pagkakataon. Minsan, natutukso tayo, nauulog tayo. Natutukso tayo nagkakasala. Pero may tandaan po natin, merong kaawaan ng Diyos sa paraan na yun pag tayo nagkakasala. Ang problema nasa atin. Ina-ignore kasi natin yung daan para iwasan natin. Pero sa ganung paraan, nagpalagay pa rin siya ng paraan, yung pinakikita ng pagmamahal ng Diyos sa atin, makikita natin. Pagka tayo tunay na nagsisi sa ating mga pagkakasala, doon natin ma-appreciate ang kaawaan ng Diyos. Kasi wala tayong paraan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o kaparusahan sa impyerno. Pero yung problema sa atin, ini-ignore natin ang ating kasalanan. Hindi natin tinatanggap. Minimize natin, hindi naman masyado masama. Kunti lang naman. O ini-ignore din natin ang biyaya ng Diyos. Kasi pag nagkasala, kailangan mong biyaya ng Diyos. E kung hindi ka nagsisi, hindi mo tinanggap ang kasalanan mo, hindi mo tinanggap, hindi mo acknowledge, tinatago mo, hindi mo rin, ini-ignore mo rin ang biyaya ng Diyos. Na paraan para mapatawad yung dakilang, yung malaking kasalanan na yun. Pagka hindi tayo magsisisi sa ating kasalanan na ginawa, ano sinasabi mo? Ang kasalanan ko hindi naman ganun kasama. At ang impyerno hindi naman ganun kainit. Bakit ba ako hingin ang biyaya ng Diyos? Parang isang inaralan namin, okay lang, kahit na mainit sa impyerno kanya. Sinasabi natin na yan, paano tukad sa impyerno? Yung problema ng tao, mayroong solusyon, ayaw tanggapin. Dahil lang sa pride. Yun ang problema ng mga kapatid. Pero inintay pa rin tayo ng Diyos. Na dumating tayo sa panahon na nakikilala natin yung seriousness ng ating mga kasalanan at pumunta tayo sa Kanya. At mag-appeal tayo sa Kanyang kaawaan. Mahirap pag mamamatay ka na, doon pala magsisisi. Sa Proverbs chapter 1, pag mamamatay ka, doon ka pala magsisisi, hindi ka na pagtatawanan ng Diyos. Dahil hindi naman ang pagsisisi, I'm sorry, hindi ka no. Dahil meron buwa ang pagsisisi. Meron tayong gagawin para may pakita natin ang ating pagsisisi. Sa Proverbs chapter 1, pag tinatanggihan natin ang Diyos sa Kanyang pangangaral sa atin, sa Kanyang pakikipag-usap, paniniklood sa atin, tinatanggihan natin ang biyaya niya. Dito po sa Proverbs chapter 1, verse 20, mga sumusunod. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan, Kanyang inilalakas ang Kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintong bayan, Kanyang sinasabi, hanggang kailan ang mga walang muwang
kay iibig sa walang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman. Ganyan. Sa aking saway ay bumaling kayo. Narito ibubuhos ko ang Espiritu sa inyo at ang mga salita ko'y ipapaalam ko sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Ganyan. So ito'y tumatawag sa atin sa Panginoon. Kung tayo nagkasala, mayroong paraan. Ganyan. Pero tayo tumanggi. Ganyan. Iniunat ko aking kamay at wala nakinig. At dahil ang lahat ng payo ay winalan nyo ng saysay at ayaw nyo tanggapin ng aking saway, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, wala pa pag-asa nun. Ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-upo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkakay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila matatagpuan. Bakit? Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila ng aking payo, hinamak nila ang lahat ng pagsaway, kaya kakainin nila ang bunga ng kailang mga lakad at magbubusog sila sa kailang sariling mga pakana. Sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagwawalang bahala ang sumisira sa hangal. Kanya. So, pag mamamatay ka, mapala mo sa city, hindi na tatawa naman. Habang meron tayong panahon, habang tayo malakas, habang tayo may kaisipan, doon ang panahon na tayo humingi ng tao sa Diyos sa mga bagay na kasalanan natin. Hindi ko lang naman tao din nagkakasala eh. Lahat tayo nagkakamali. So, hindi natin pwede sabihin, hindi naman ako nagkasala. Pag nagkasala ka, kasalanan nyo. Hindi natin pinag-uusapan ng degree. Pag nagkasala ka, ikay maiiwalay sa Diyos. Sa 3:9 ng 2 Peter, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng kabagal ang itinuturo ng iba. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. Yan ang gusto ng Diyos. At meron siyang paraan na binibigay sa atin. Pero kung ito ang ating kaisipan, kapahamakan naghihintay sa atin. Alam niyo yung salitang karma. Hindi mo galing sa Hindu, di ba? Hindi tayo naniniwala doon sa karma. Pero yung prinsipyo niya ay nasa Biblia. Kung ano ang ginawa mo, yan ang babalik sa iyo. Hindi babalik ka agad, pero eventually babalik sa iyo. Kaya delikado yan. Dito sa Galatians chapter 6, itong ating basahin. Kung ano ang yung inasik kanya, yun ang yung ani. So babalik sa atin kung tatagyan mo natin ang biyaya ng Diyos. Dahil available po, hindi naman nawawala. Gusto tayo patawanan ng Diyos. Ang Diyos ay isang just na hari. May timbangan, tingnan yung timbangan. Siya yung matuwid na hari. Wala siyang kinikilingan. Pasinin ninyo, hindi po inignore ng Diyos, yung Panginoon sa parang. Yung ayaw patawarin ng lingkod na pinatawad niya, yung ibang lingkod. Nalaman niya yun, di ba? Sinumbong siya ng kanyang ibang mga libid. Hindi niya pinabayaan niyo. Ginawa niya karampatan. Isahin po natin sa Matthew chapter 18, verse 28. Ngunit ang alipin din yun sa kanyang paglabas ay natagpuan ng isa sa mga kapwa niya alipin na nag-uutang sa kanya ng 100 dinari, mas maliit na pera yun. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya at nagsabi, papasensya mo nga ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Siya umalis at ipinapilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran niya ang utang. So yun na yung ginawa niya, pinabayaan ba siya ng Panginoon? Nakalusot ba siya doon sa kanyang ginawa? Hindi. Nang makita ng mga kapwa alipin ng nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila, isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya ipinatawag siya ng kanyang Panginoon. At sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawag ko sa iyo ang lahat ng utang ngayon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin
kung paano nahabag ako sa iyo. At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano yung comparison dito? Mas mabigat yung kasalanan nung ayaw magpatawad. Mas maliit yung kasalanan nung ayaw niyang patawarin kaysa sa kanyang sarili niyang kasalanan. Pag ayaw tayo magpatawad pero yung kasalanan ginawa natin, higit pa doon sa ayaw patawarin, patay tayong bata sa Diyos. Sisingilin tayo ng Diyos doon sa ganong klaseng tingnan niya, siningilin niya. Pinabilang mo niya. Dahil di nararapat yun. Pinatawad ka, magpatawad ka. Ano? Mas malaki pa nga yung pinatawad ko sa iyo kaysa sa utang nung alipin, kapwa mo alipin, sabi ng Panginoon sa kasaysayan na ito. Kaya pinabilang mo siya. Dahil matuwid ang Diyos. Hindi tayo kukusing tingin, mga kapatid. So, Romans chapter 11, verse 22. Tingnan mo ang kabaitan at kabaksikan ng Diyos. Dalawa po ang Diyos. Sa mga sumusunod sa Kanya ay kabaitan. Pero sa mga sumusunod sa Kanya ay kabaksikan ng Kanya. Sa mga nahulog ay kabaksikan. Yung magsisiya ay sumunod sa Diyos. Ngunit sa iyo ay ang kabaitan ng Diyos. Kung mananatili ka sa Kanyang kabaitan, kung hindi, ikaw naman ay puputulin din Kanya. So, yung kabaksikan, kapag tayo po ay mapaparusahan, yung kabaitan, kung tayo sumusunod. Pagka ito ay kabaksikan niya, dadalhin tayo ng Diyos sa impyerno. Yun ang kanyang kabaksikan, yun ang kanyang kaparusahan. Gusto mo natin pumunta ron. Samantala may pagkakataon pa tayo, mga kapatid, di ba? Dito ay impyerno. At kung sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito, ano ibig sabihin ng katitisuran? Pag ikay gawa ng isang bagay na magdudulot na magkakasala ng kapwa mo, katitisuran niya. At kung sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ang magpagpapatisyon sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang uod ay hindi mamamatay, at ang apoy ay hindi mapapatay. Kung ang paa mo ang makapagpapisyon sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na pilay, kaysa may dalawang paa ka at nagtatapon sa impyerno. Na kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mata mo ay makapagpapatisyon sa iyo, tukutin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa kahanan ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata, at abulin sa impyerno, na kung saan ang kailang mauod ay hindi namamatay, at ang apoy hindi mapapatay, yun ang impyerno. Isipin po natin, hindi yan literal, pero nagpapakita sa atin kung gaano kahirap kung tayo pupunta sa kaparusahan ng Diyos. Yung mga saksi ni Jehovah, hindi kanya matuwid yun, kaya bakit na magagawin ng Diyos sa kanya mga anak? Meron mo magulang kanya, gagawin sa anak niya yan, kanya. Pero hindi naman tama yan. So, mas maganda, pag nagkasala ka, mawawala ka na lang. Yung sa mga Katoliko na, may purgatorio. Hindi gagawin ng Diyos yun. Hindi matuwid na kaparusahan yun, sabi nila. Sino nagsabi no? Sila lang. Sino ba nakakaalam na matuwid? Kundi ang Diyos, di ba? Sino nakakaalam na matuwid ng kaparusahan? Kundi ang Diyos lang. Sila mga mayroong perfect concept ng justice ang Diyos. Dahil lahat naman korte natin, palpak. Pero hindi ang korte ng Diyos. Sa Kawikaan, chapter 6 verse 25, meron daan na tila magpit sa isang tao. So, meron ba tayong perfect concept? Ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan, wala. Ang Diyos ang nakakaalam niyan. Siya nakakaalam kung anong pakaparusahan nararapat sa mga taong nagkasala laban sa Kanya, hindi tayo. Ngayon, mga tao ngayon, mga kapatid, kung tatanggapin lang natin ang mapatwid na kalikasan ng Diyos at maniwala tayo na may impyerno na kaparusahan, magbabago tayo. Kaya ayaw natin mapunta ron sa matinding kaparusahan na yun. Dahil, naman, isa na pang kwenta ng tayo naglilingkod, hindi tayo maliligtas. So, yun po ang makikita natin. Hindi tayo patatawarin ng Diyos kung hindi ka magpapatawad. Bakit ka naman? Ano ba klaseng karapatan niyo?
Ika'y pinatawad ng Diyos, pero ayaw magpatawad. Hindi makatarungan yun. Kung pinatawad tayo ng Diyos, kailangan din tayo magpatawad din yan. Sa kaparaanan ng Diyos. Dito sa Efeso 4:31, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan ng ginagawa natin, maging mabait, kayo sa isa't isa, mahahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So yung pagpapatawad natin, katulad po ng pagpapatawad ng Diyos. Paano ba nagpapatawad ng Diyos? Meron siyang kondisyon. Kailangan natin hingin yung kanyang kapatawaran. Tignan po natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung di natin ipapahayag sa Diyos ang ating kasalanan, o ipahayag Diyos pinagkasalanan natin, hindi tayo patatawarin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Kung sasabihin mo sa tao, hindi ko na kanya kakalimutan ng kasalanan mo sa akin, hindi ko patatawarin ng Diyos. Kasi kinalimutan ng Diyos yung kasalanan mo. Kasalanan natin. Gano'n mang kapaksik yung ginawa natin, kinalimutan ng Diyos. So pag nagpatawad ka, kailangan mo rin kalimutan yun. Maaaring yung tao nagkasala, hindi nila makakalimutan yung ginawa niya. Pero yung pinagkasalahan, kailangan niyo kalimutan yun. Dahil yun ang propisyon at kondisyon ng Diyos. Kapag ang kapatid nagkasala sa atin at hindi siya humingi ng tawad, hindi natin siya pwedeng patawarin. O doon hindi tayo nagdadala ng nag-aarmor ng sakit ng loob. Pero kailangan siya humingi ng tawad bago natin siya patawarin. Yun ang paraan ng Diyos. Para tayo patawarin ng Diyos. Yun ang kanyang kondisyon. So kung ang isang tao nagkasala sa atin yung humingi ng kapatawaran, we should be willing to give it. Patawarin siya. Yan ang utos ng Diyos. Kaya gusto mo, ayaw mo, yan ang sinasabi ng Diyos. Ito ang kaisipan natin. Kasama lang ako to. Hindi ko siguradong nagsisisi yan. Hindi ko tiyak ganyan. Hindi ko alam kung nagsisisi talaga yan. Baka naman nagkukunwari lang yan. Pag yan ang kaisipan natin, mag-ingat tayo. Nagawa ng ganong klaseng konklusyon. Paano mo nasabi na hindi siya nagsisisi? Hindi mo na nababasa kanyang puso, hindi ba? Maliban lang, meron tayong evidence. Otherwise, hindi talaga siya nagsisisi. Hindi na siya pwedeng patawarin. Otherwise, delikado tayo dyan. Eh, kung wala, hindi mo siya patatawarin kahit tumingin siya ng tawag sa iyo, kahit siya'y sincere naman sa kanyang pagiging ng tawad. We are withholding forgiveness. Baka magkakasaan tayo sa Diyos. Walang mawawala sa atin pag pinawatawad mo siya. Kaya niloloko ka niya, hindi. As far as you are concerned, wala ka ng problema, pinatawad mo na siya. Sino may problema? Yung humingi ng tawad. Siya mapaparusa, hindi ikaw. Pero kung hindi mo siya, kung nagsisisiya, hindi mo siya pinatawad, may problema ka no. Hindi, kasi nagkakaroon ka ng judgment na hindi naman talaga siya nagsisisi. Yun makikita magdelikado ko. Dito po sa Matthew chapter 6 verse 16, ganyan. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Surely I say to you, they have their rewards. Hindi natin alam yung iniisip at nasa loob ng tao. Bakit natin bibigyan ng pansin yun? Kung humingi siya ng tawad, tawarin mo. Yan ang sinasabi sa atin ng Diyos. Bisa inisip natin, parang kung paulit-ulit, may problema siya, hindi ka wala. Sige, pero siya may problema, ikaw wala. Ginagawa mo yung obligasyon mo, siya hindi. Siya may problema sa ikaw wala. Pero pag binulod mo yung pagpapatawan mo, ikaw may problema to. Hindi tayo matatawarin ng Diyos. Yun ang sabi kasi ng Biblia. Yung niloloko tayo, nang nagsisisi, tapos hindi naman pala siya nagsisisi. Siya yung niloloko niya, yung sarili niya. Tatanggapin din niya ang kanyang kahatulan dahil sa panloloko niya. Na ayaw niya na humingi siya ng tawad, na hindi naman pala siya humingi ng tawad.
Nangyayari sa tao yan. Lahat sa atin. Yung kasalanan, some sins of some are obvious, reaching the place of judgment ahead of them. The sins of others trail behind them. Yun yung hindi natin nakikita yung mga ganon. So, ibig sabihin, kung hindi siya tunay na nagsisisi, sa kanya yun. Tusun sa kanya yun. Paparurusahan siya ng Diyos. So, huwag nating lagay sa ating sarili yung trabaho ng Diyos. Nakakatulad mo yung tao, hindi natin gawain yun. Kailangan natin patawarin kung humingi siya ng tawad. Yun ang sinasabi sa atin, maral lang siya ng tawad. Dahil kung hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Sa Matthew 6 verse 14, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga tao sa kailang magkasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinatawad ang mga tao sa kailang magkasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin yung Ama sa inyong magkasalanan. Paano ba tayo magpapatawad? Wala kang sasabihin. So, para niya malalaman na pinatawad mo siya. Pag humingi siya ng tawad, sasabihin yung pinatatawad na kita. Kailangan mo sabihin para meron siyang assurance na pinatawad mo siya. So, hindi naman tayo nagpapatawad. Hindi naman tayo tatawanan. Tapos sulat sa Biblia. Huwag nating atulan yung tao na humingi ng tawad. Kung naloloko tayo, babalik lang sa kanya yun. Pero tayo, wala tayong problema. Kasi pinatawad mo siya. Ginawa mo yung obligasyon mo. Kung ayaw niya gawin yung obligasyon na humingi siya ng tawad, kasalanan niya yun. Aharapin niya pagdating mo ng araw. Yun po makikita natin. Question din sa akin yan noong unang panahon. Paano kung niloloko ka lang niya? Hindi naman talaga siya humingi ng tawad. Paano mo? Anong gagawin mo? So, paano mo naman nalaman with beyond reasonable doubt na hindi siya talaga humingi ng tawad? Maliban lang, mapatunayan mo, naloloko ka lang niya. Merong evidence na hindi talaga humingi ng tawad. Katulad ng isang nangyari, noong unang panahon, ninakaw ng kapatid, yung pera ni Brother Laki. Pamasahin natin papunta doon sa Sinait, Locos Norte. Ang sabi ng kapatid na nagnakaw, patawarin mo o kanya. Ang sabi ko sa kanya, bago ka pwedeng patawarin, balik mo yung ninakaw mo. Pero mo sinasabi, nagsisisi ka, hindi mo na binalik yung ninakaw mo. Kung ninakaw mo yung asawa ng iba, balik mo yung asawa niya. Kung nagsisisi ka. Iba mo sasabi, nagsisisi ka, tapos hindi ka naman, kung ikaw, kung may babalik mo pa. Kung wala hindi naman ibabalik, kailangan na lang kalimutan niyo, patawarin mo siya. Ganun lang sinasabi sa atin sa balalaksyon na yung nagsumingi ng tawad na patawarin mo ko sa ninakaw mo sa'yo, di ba binalik yung ninakaw niya? E paano siya nagsisisi, no? Kung ninakaw mo yung bisikleta ng kapitbahay, balik mo yung bisikleta niya. At papi yan na makikita nagsisisi ka. Yung nagsasabi ka lang, pasamarin mo, ninakaw yung bisikleta mo, di yung binabalik yung bisikleta niya. Paano ka nagsisisi, no? So yun ang makikita nating sinasabi ng Biblia tungkol sa humingi ng tawad at kayo nagsisisi. As far as we are concerned, gagawin lang natin sinasabi ng Diyos. Tapos na tayo doon. Kung niloloko tayo ng tao, bahala siya sa buhay niya. Sasagutin na niya sa Diyos pagdating ng araw. Pero kung mapatigas tayo tayo na nasasagot sa Diyos. Hindi na tayo patatawarin ng Diyos pagdating ng panahon. Pag hindi tayo marunong magpatawad. Pag nagpatawad ka, at totoo naman siyang humingi ng tawad, kalimutan mo na yun. Huwag mo nang ibalik. Huwag mo nang ipaalala pa pagdating ng araw. Hindi na easy yun. It's not boxing. Pag binalik mo na naman yan, yun ang sinasabi natin ngayon, hindi ro-recall mo yung pagpapatawad mo. Yes is yes. No is no. Magkakasala tayo niyo. So ito po ang ating mensahe. Balik natin kay Brother Raul. Paumuna po sa pagpapawag. Maraming salamat, kapatid, sa inyong pakikinig.